Sa halip, sinabi ng babae na muli silang magkikita. Bago umalis, nagbigay ang babae ng isang nakakatakot na warning. Kung gusto raw ni Ray na mabawi ang kanyang buhay, dapat patayin na niya ito habang may pagkakataon pa siya. Kung hindi, pagsisisihan niya ito. At sa ganoong paraan, iniwan na siya ng babae. Napaka-mysterious ng lahat. Hindi alam ni Ray kung sino ba talaga ang totoong kalaban niya. Pagkatapos magbigay ng nakakatakot at sobrang kakaibang advice, iniabot ng babaeng nasa wheelchair ang isang larawan kay Ray at sa likod nito ay nakasulat ang isang cellphone number. Sinabi niya na ang lalaking nasa larawan ay napakamapanganib na tao. Isa siyang genius na kayang pumasok sa utak o isipan ng mga tao at i-manipulate ito. Binigyang diin niya kay Ray na kung sakaling magkita sila ng lalaking iyon ay wag na wag niya itong hahayaang makontrol ang kanyang utak. At syempre ang lalaking tinutukoy niya ay walang iba kundi ang stranger na lumapit kanina kay Ray doon sa school. Lalaking kulay blood red ang mata at ang buhok na parang stardust. Pero hindi na kailangan ni Ray ng warning mula sa babae dahil alam na mismo ni Ray na mapanganib ang lalaking iyon. Habang pauwi, gulong-gulo ang isip ni Ray. Pero pagdating niya sa apartment, nawala na ang iniisip niya tungkol sa dalawang creepy na ito. Si Yuko kasi ang naghihintay sa pintuan, kaya't lumapit si Ray sa kanya at pinat ang kanyang ulo. Nakala mo'y parang cute na aso. Isang aso na agad na sumipsip ng kanyang dugo. Mukhang ito ang paraan ni Yuko ng pag-welcome kay Ray. Sanay na si Ray dito, pero matapos ang kakaibang pag-uusap nila ng eabab na nasa wheelchair, nagsimula siyang mag-isip tungkol sa nakaraan ni Yuko. Ano kaya ang ginawa ni Yuko para magkaroon ng tao na gustong pumatay sa kanya? Nag-pause sila mula sa kanilang usual na make-out session nang biglang may kumatok sa pintuan. At sino pa nga ba ang dumating kundi ang stranger na lalaki kanina? Nagpakilala ito bilang si Luis Miojo. Pinakita ni Ray ang kanyang kwarto kay Luis na gaya ng dati, puno ng mga sapot ng gagamba at mga pouch ng sarili niyang dugo. Pero sa halip na ma-disturb, mukhang hindi man lang na-shock si Luis. Tila alam na niya ang tungkol sa relasyon ni Ray at Yuko. Nagtaka si Ray dahil kapag mayroong bisita na tao ay nawawala si Yuko. Pero ngayon ay hindi siya nawala o nagtago. Parehas na hindi nagtitiwala sa isa't isa si Ray at Luis, kaya hindi sila makapag-start ng normal na conversation. Si Luis ay parang weird na character. Sa isang banda, sobrang misteryoso niya rin at tila interesado siya kung gaano ka-involved si Ray sa kanyang spider girlfriend. Pero sa kabilang banda, napaka-energetic at mukhang palakaibigan siya. Pero kahit sobrang palakaibigan, habang ipinapaliwanag niya kung paano siya nakapasok sa apartment at inilapit niya ang mukha niya kay Ray, sobrang lapit. Sabay sabing dapat niyang ilak ang pintuan niya sa susunod. Hindi natuwa si Ray. Kala niya pinipersonal siya ni Luis, kaya nagbanta siyang tatawag ng pulis. Pero niremind siya ni Luis na hindi magmumukhang maganda ang presensya ni Yuko kung sakaling dumating ang mga pulis. Lalo na technically isang patay na high schooler ang katawan ni Yuko. Napilitan si Ray na hindi na ituloy at diretsahang tinanong si Luis kung ano ang ginagawa nito sa kanyang bahay. Hinala ni Ray na alam ni Luis ang tungkol sa halimaw na nasa loob ni Yuko. At inamin ni Luis na totoo ang hinala ni Ray. Alam daw niya ang halos lahat ng tungkol sa halimaw sa loob ni Yuko. Sa katunayan, pumunta lang siya upang kumpirmahin kung totoo ba talaga ito. Kasi nga raw, to see is to believe. Mukhang mas marami pang nalalaman si Luis kaysa sa inaakala ni Ray. Tinanong ni Ray si Luis kung ano ang alam niya tungkol kay Yuko. Sinabi ni Luis na nakita na ni Ray ang mga bagay na ginawa ni Yuko na hindi kayang gawin ng isang tao. Oras na para malaman niya ang buong katotohanan. Mukhang natuwa si Luis na napili ni Ray na mamuhay ng mapayapa kasama ang kanyang monster spider girlfriend, kahit pansamantala lang. Pero parang ayaw pa rin i-reveal ni Luis ang mga nalalaman niya about kay Yuko. Ang sinabi niya lang ay may ilang factors na pwedeng magpa-trigger kay Yuko mula sa pagiging isang sweet na dalaga patungo sa isang halimaw na kumakain ng tao. Sa katunayan, nakita na natin itong mangyari nang nalagay sa panganib si Ray. Naging mabangis si Yuko upang iligtas siya mula kay Kyoko. Clearly, ang behavior ni Ray ay isa sa mga factors kung ano ang mga ginagawa ni Yuko. Ang paraan ng pagtrato ni Ray kay Yuko ang magdidikta kung paano siya kikilos. Kung gugustuhin ni Ray, maaari pa niyang manipulahin si Yuko at gawin ang mga gusto niyang gawin. Ito ang dahilan kung bakit nagdududa si Luis sa kanilang relasyon. Hindi niya matukoy kung ginagamit ba ni Ray si Yuko para sa sariling agenda niya. At sa totoo lang,
wala naman talagang dahilan si Ray para kumbinsin siya. Bukod pa rito, sinabi ng babaeng nasa wheelchair na si Luis ay delikadong lalaki. Habang iniisip ni Ray ang tungkol sa babaeng iyon, inopen up din ni Luis ang tungkol sa babaeng iyon. Ayon kay Luis, bukod sa kanya, ang babaeng nasa wheelchair lamang ang nakakaalam ng mga secrets ni Yuko. Nagbigay ng warning si Luis na huwag kailanman hayaan si Shiori Karasawa, ang babae sa wheelchair, na makilala o makita si Yuko. Kung mangyayari yon, gagawin daw ng babae ang lahat ng kanyang makakaya para patayin si Yuko. Sinabi pa ni Luis na si Shiori ay ang pinakamatinding pwedeng makaaway ni Yuko. Fast forward tayo ng mga 2 weeks, kumakain si Ray ng kanyang tipikal na agahan, kape at tinapay, habang nakatitig ng may pagmamahal sa mga mata ng kanyang monster girlfriend na si Yuko. Pero biglang dumating si Luis at sinira ang mood. Bakit nga ba nandyan si Luis? 2 weeks ago, simula pa nung unang pagbisita niya, si Luis ay tumira na sa kanila. Tumanggi siyang magbigay ng anumang impormasyon tungkol kay Yuko hanggang sa makasigurado siyang mapagkakatiwalaan si Ray. Kaya't napagdesisyonan niyang tumira muna doon para maobserbahan si Ray. Siyempre, pinag-isipan ni Ray kung tatawag ba siya ng pulis. Hindi rin niya alam kung sino ang paniniwalaan, ang e-abab na nasa wheelchair o si Luis. Sa uli, si Yuko ang nagbigay ng sagot sa kanya. Hindi sa pamamagitan ng mga salita pero nang tinusok niya ang pisngi ni Ray, parang pinaalala nito sa kanya na matagal na silang magkasama ni Yuko. At nasisense ni Ray na parang magkapareha si Yuko at Luis. Kaya ang sabi ni Ray, kung nakayanan ko mabuhay kasama si Yuko, bakit ako matatakot sa isa pang halimaw? Kaya pumayag siyang patirahin si Luis. Sa kondisyon na kapag napatunayan niya na walang masamang balak si Ray kay Yuko, ay sasabihin niya ang lahat ng kanyang nalalaman. Pero makalipas ang 2 linggo, wala pa ring napiga na information si Ray mula kay Luis. At mukha talagang tumira lang si Luis doon ng libre. Nagsisimula na siyang mag-comment sa eating habit ni Ray. Ginagamit din ni Luis ang kwarto ni Ray bilang isang malaking bookshelf dahil kailangan daw niya magbasa ng isang libro kada araw para mapanatili na active pa rin ang kanyang isip. At syempre, ang pinaka-awkward na part sa pagtira ni Luis ay naging permanent third wheel siya sa relasyon ni Ray at Yuko. Si Yuko, tulad ng dati ay wala talagang sense of self-awareness at patuloy pa rin sa pagiging touchy kay Ray na lalong naiilang dahil ayaw niyang makita ni Luis ang mga gantong moments nila, lalo na ang pagsipsip ng dugo ni Yuko. Tinanong ni Ray si Luis kung si Yuko ba ay isang uri ng vampire. Tumawa lang si Luis. Bagamat mukhang straight out of Twilight ang ugali ni Yuko, ibinunyag ni Luis na ang mga vampire ay hindi naman talaga nag-e-exist. Pero si Yuko, oo. Sinubukan ni Luis na bigyang direksyon si Ray para alamin ang sagot para sa sarili niya. Ang mga clue, una, si Yuko ay isang unnatural being. At pangalawa, siya ay isang bagay na pinaniniwala ang hindi nag-e-exist. Bago pa man makuha ni Ray ang sagot, biglang binuksan ni Luis ang TV para manood ng balita. Naasar si Ray, kaya kinuha niya ang remote. Pero agad din siyang na-curious nang makita ang isang ulat tungkol sa isang space probe na bumagsak sa Earth. Ayon sa report, may mga palatandaan ng extraterrestrial life at may organic matter sa mga samples na kinuha nito na nagmumungkahi na posible talaga ang buhay sa ibang planeta. Nabigla si Ray sa kanyang mga narinig. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Sa wakas, nagets niya ang mga clue at tinanong si Luis. Galing ba sa ibang planeta ang monster na ito? Hindi sumagot si Luis. Sa halip, isinara niya ng malakas ang kanyang libro. Tumayo at naglakad papunta sa bintana. Biglang binuksan niya ang bintana. Pinapasok ang isang malakas na bugso ng hangin. Isang napaka-dramatic way para basically sabihin na, oo, tama ka. Plus aura points daw kasi. Pretty much nilinaw ito ni Luis. Ang monster ay isinilang sa Earth pero ang tunay na pinagmulan nito ay galing sa outer space talaga. Mukhang ang kwento ni Yuko ay mas malalim pa kaysa sa inaakala ni Ray. Ang daming nangyayari mga pre. Confused ka na ba? Don't worry, si Ray din. Actually, ako rin. Ang ideya na nakatira ka kasama ang isang shape-shifting spider girl ay kakaiba na. Pero ang malaman mong alien pala siya, mas lalong nakakabaliw. Sa wakas, nagdesisyon na si Luis na sabihin ang mga nalalaman niya. Sinabi niyang ang kakaibang kilos at kapangyarihan ni Yuko ay dahil hindi siya tao. Isa siyang nilalang na hindi nagmula sa Earth. Ikwento ni Luis ang tungkol sa isang propesor na ilang taon na ang nakalipas ay nakadiskubre ng isang higanteng nilalang na akala niya isang gagamba. Dinala ito ng propesor sa kanyang laboratory para pag-aralan. Pero habang mas pinagtutuunan niya ito ng pansin, napagtanto niyang hindi ito gagamba kundi isang kakaibang species na hindi pa nadidiscover. Dahil sa pagkabighani, bumalik ang propesor sa lugar kung saan niya ito natagpuan para maghanap pa ng iba. Pero nabigo siya.
kaya't bumalik siya sa laboratory upang ituloy ang pag-aaral sa unang specimen. Doon nagsimula ang kakaibang mga pangyayari. Biglang naging interesado ang asawa niya sa kanyang trabaho. Kahit hindi naman ito mahilig sa science dati. Pero sa halip na tumulong o magtanong, tatayo lang ito sa likod niya, tahimik na nakatingin. Parang si Yuko ngayon. Habang nagkikwento si Luis, biglang kinagat ni Yuko si Ray. Mukhang napili niyang perfect moment ito para muling kumain. Napansin ni Luis na ang kilos ni Yuko ay halos parehas ng sa asawa ng propesor. At sa typical na dramatic fashion ni Luis, tumayo siya bigla at nagpaalam. Nang pigilan siya ni Ray, sumagot lang siya ng mauubusan tayo ng oras at umalis na. Pagkatapos noon, bumalik sa dati ang routine ni Ray at Yuko. Hindi sila lumalabas ng apartment at mabilis na natapos ang araw. Wala pa rin si Luis at nang maisip ni Ray na baka hindi na ito bumalik, nagmadali siyang pumunta sa pintuan. At eksakto, dumating si Luis na may dalang groceries. Nagreklamo si Luis na walang lasa ang pagkain ni Ray at nagpasya siyang siya na ang magluto. Pinalayas niya si Ray sa kusina at sinimulan ang paghahanda ng pagkain. Habang naghihintay, napaisip si Ray kung kailan nawala ang gana niya sa pagkain. Matagal na rin dahil siguro sa lahat ng mga trauma niya, mula sa mga bangkay hanggang sa muntik nang ipakain ni Kyoko ang mga bituka ni Junya sa kanya, hindi na nakapagtataka. Pero lumalabas na napakahusay magluto ni Luis. Ang steak na niluto niya ay sobrang sarap kaya sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan, muli nang nalasahan ni Ray ang pagkain. Naisip niya tuloy, baka hindi lang talaga siya marunong magluto dati. Habang nasisiyan si Ray, si Yuko naman ay halatang hindi komportable. May kung anong tungkol sa amoy ng steak ang hindi niya nagustuhan. Halos hindi siya kumain at tahimik na lang na nakamasid kay Luis. Pagkatapos kumain, nagpasalamat si Ray kay Luis at naupo sila para ituloy ang kwento habang nagtitimpla ng tsaa. Pero bago pa nila mabuksan ang kettle, biglang nag-blur ang paningin ni Ray. Naramdaman niyang nangihina ang kanyang katawan at bigla siyang bumagsak sa sahig. Although mukhang nagulat si Luis sa nangyari, halata namang siya ang naglagay ng pampatulog sa pagkain. Sa kabila nito, humingi siya ng paumanhin sa walang malay na katawan ni Ray. Gamit niya ang dahilan na nauubusan na siya ng oras. Kung ano man ang sobrang urgent na bagay na yon, hindi pa rin malinaw. Ang tanging alam natin, may misyon si Luis. Habang wala pa rin sa ulirat si Ray, binihisan siya ni Luis ng coat at pinuno ang isang bag ng mga pouch ng dugo ni Yuko. Sa isang iglap, nakatutok na ang pincer ni Yuko sa lieg ni Luis. Pero ipinaliwanag nito na para kay Ray lang ang mga yon sakaling kailanganin niya. Hinugot ni Yuko ang kanyang pincer at habang buhat ni Luis si Ray, sinabihan niya si Yuko na sumama sa kanila. Humingi ulit ng paumanhin si Luis kay Ray habang dinadala siya palabas. Mukhang hindi naman kaaway si Luis, pero parang hindi rin siya kakampi. Samantala, sa kampo ng kabaliwan, sina Kyoko at Shiori, ang eabab na nasa wheelchair ay may ginagawa na namang nakakasuka. Naglagay sila ng mga kandila sa isang utak at tinatawag itong birthday cake. Si Kyoko ay nag-aalok kay Shiori ng slice, pero tumanggi ito at sinabing mas mahalaga ang mga bagay na dapat nilang gawin. Weh, nandiri ka lang din eh. Matagal na nilang pinaghahandaan ng paghuli sa halimaw, pinag-aralan ng mga kakayahan nito at gumawa pa ng mga sandatang anti-monster. Sinabi ni Shiori kay Kyoko na maghanda sa loob ng 1 oras, pero humiling si Kyoko ng dagdag na oras. Dahil matagal na raw niyang hindi nakikita si Ray, gusto niyang magayos para dito. You know, hugasan ang mga dugo niya sa katawan at magmukhang presentable. Pumayag si Shiori at biglang tumayo. Oo, literal na tumayo. Sa unang pagkakataon, mukhang tuluyan na siya nakarecover mula sa kung anumang dahilan kung bakit siya naka-wheelchair. At siguradong hindi ito magandang balita para sa iba. Samantala, sina Luis at Ray ay nasa highway. Nagising si Ray at pilit na iniintindi ang mga nangyari. Ayon kay Luis, isang maaasahang source ang nagsabi sa kanya na gumagalaw na ulit si Shiori at tiyak na patungo siya sa apartment ni Ray. Kaya wala silang nagawa kundi umalis agad. Sa kabutihang palad, nabigyan sila ng oras para matapos na ni Luis ang kwento tungkol kay Yuko. Pero halatang balisa si Luis. Nagmamaneho siya na parang baliw, desperadong makatakas. Habang nagmamadali sila, tinanong ni Ray kung nasaan si Yuko. Tinuro ni Luis ang isang maliit na gagamba sa dashboard. Lumabas na tuwing nawawala si Yuko, nagtatransform pala siya sa isang napakaliit na gagamba. Isa sa kanyang mga kapangyarihan, ang instant scaling ability. Balik tayo sa apartment ni Ray.
Pumasok si Shiori at Kyoko at natuklas ang walang tao roon. Nakakadismaya dahil nag-effort pa si Kyoko na magpaganda. Habang nakatayo sila sa pintuan, dumating si Daisuke. Biglang sumugod si Kyoko kay Daisuke na may dalang kutsilyo at na-block ni Daisuke ang atake ni Kyoko gamit ang kanyang baril. Agad siyang nakilala ni Daisuke pero sinabihan siya ni Shiori na hulihin si Daisuke ng buhay. Patuloy ang pag-atake ni Kyoko. Pilit na sinasabi na magiging bagong artwork niya si Daisuke. Nang mag-jam ang baril ni Daisuke, hinawakan pa siya ng isa pang kakampi ni Shiori na agad siyang tinaser. Ngayon, hindi maganda ang lagay ni Rei. Hawak nila ang kanyang tito at malinaw na gagamitin ito bilang pain para sa kanya. Habang nasa sasakyan, tinanong ni Luis si Rei kung may anumang koneksyon siya sa totoong Yuko. Yung dalagitang pinatay, hindi yung halimaw na Yuko. Although malapit lang ang kanilang mga school, hindi maalala ni Rei na nakikita niya si Yuko noon. Hindi rin niya maintindihan kung bakit mahalaga ang koneksyon niya sa totoong Yuko. Sinabi ni Luis na napakalaki ng bagay na iyon. Dapat may koneksyon sila para kunin ng halimaw ang anyo ni Yuko. Tulad ng kwento ng professor, kinuha ng gagamba ang anyo ng asawa ng profesor, dahilan kung bakit nagsimula itong kumilos ng kakaiba. Nang mapansin ng profesor na nawawala ang gagamba sa laboratorio, hinanap niya ito kung saan-saan. Sa huli, pumasok siya sa kwarto ng kanyang asawa at natagpuan niya itong naliligo sa sarili niyang dugo. Ang katawan ng asawa niya ay hindi na makilala. Lahat ng laman mula sa bone marrow hanggang utak ay nilamon na. At sa gitna ng nakakapangilabot na eksena, nandoon ang isang babae na kamukhang kamukha ng kanyang asawa, nakatayo sa harap niya. Tulad ng hinala ni Rei, inamin ni Luis na ganito rin ang nangyari sa totoong Yuko. Isa ito sa kakayahan ng halimaw. Kayang kopyahin ang genes ng iba sa pamamagitan ng pagkain sa kanilang mga lamang loob upang makuha ang kanilang anyo. Nakakabahala ang impormasyong ito. Pero hindi naman ito nalalayo sa kakaibang pag-uugali ng mga totoong gagamba sa Earth. Bago pa man maipaliwanag ni Luis ang iba pang detalye, tumunog ang cellphone ni Rei. Tumatawag ang kanyang tito. Pero nang sagutin niya ito, si Kyoko ang nasa kabilang linya. Sinabi ni Kyoko na maganda ang katawan ng kanyang tito para sa edad nito at plano niyang gawing bahagi ng kanyang susunod na artwork. Habang natulala si Rei sa takot, sinabi ni Kyoko na gagawin niya si Rei na isang obra maestra nito at hindi siya kailanman pakakawalan. Biglang lumitaw si Yuko sa kanyang human form, tila nag-aalala para kay Rei. Inagaw ni Luis ang cellphone at nilagay ito sa speaker. Sinabi niya kay Kyoko na hindi natatakot si Rei, sabay tanong kung pwedeng makausap ang kasama ni Kyoko. Sumagot si Shiori at sa kakaibang twist, parang nagpa-flirt pa sila ni Luis. Medyo awkward pero agad ding bumalik sa usapan. Nagbanta si Luis na tatawag siya sa pulis para iulat ang pagdukot kay Daisuke. Pero sinabi ng mga babae na hindi nila maipapangako ang kaligtasan ng bihag kung gagawin nila yon. Mukhang wala nang silbi ang planong yon. Biglang inapakan ni Luis ang preno at iniliko ang sasakyan papunta sa isang clearing sa gitna ng kagubatan. Dumating na sila sa lumang laboratory ng propesor. Tumawag si Luis kay Shiori at sinabi kung nasaan sila. Sabay inimbitahang pumunta rin sila dito. Bago binaba ang call, nagpaalam sila kay Rei sa isang nakakakilabot na paraan. Sinabing hindi na siya masisikatan ng araw bukas. Kahit sino ay matatakot sa gantong babala. Pero mabuti na lang at kasama niya si Luis na nagsabing tungkulin niyang protektahan si Rei at si Yuko. Pumasok sila sa isang operating room kung saan sinabi ni Luis na dito sinimulan ng propesor ang masusing pag-aaral para sa gagamba. Kasama ang isang grupo ng mga collaborator. Ibinaba niya ang isang operating table at lumitaw ang isang nakatagong hagdanan. Mukhang sketchy ang hagdanan na to ah. Pagdating nila sa isang espesyal na pintuan, kinuha ni Luis ang isang susi at binuksan ito. Tumambad ang isang room na puno ng mga pintuan at isang statue ng isang matandang lalaki. Pumasok sila sa isa sa mga room na tila normal naman, maliban sa bintana sa isang gilid. Sumilip si Rei at nakita ang isang higanteng mantsa ng dugo sa isang mesa. Parang may hinila at pumutok na living thing doon. At mula sa kisame, may mga sapot na parang mga web sacks na ginagawa rin ni Yuko. Tinanong ni Rei kung ano ang mantsa ng dugo. Halimo ba ito? Pero sinabi ni Luis na ito'y mga anak ng propesor at ng kanyang asawa. At dito nagsisimula ang tunay na kabaliwan. Lumalabas na ang propesor ay nagkaanak sa halimaw na kinuha ang katawan ng kanyang asawa. Ang mga bata ay ginawang test subjects. At ang silid na yon ay sinadyang nursery na may 24 hours na surveillance. Insane, di ba?
Habang ikinikwento ni Luis ang nakakadiring kwento, si Yuko naman ay abala sa paglalaro ng mga normal na gagamba sa sahig. Tila ginawa niya itong mga utusan, kaya kaya niya itong kontrolin. Pero maaari rin silang maging weakness kung hindi niya sila gagamitin ng tama. Sa katunayan, ganito nahanap ni na Shiori at Luis ang halimaw sa pamamagitan ng pagsubaybay sa mga galaw ng mga gagamba at sa paggamit ng spider silk. Si Shiori ay lumalabas na dating master ng nursery, isa sa mga tagapagbantay para sa mga gagamba. Kaya alam niya kung paano harapin ang mga halimaw at kung bakit nasa malaking panganib sila Rei. Ang tanging lamang lang nila Rei kay Kyoko ay oras dahil malayo ang lab mula sa bayan. Pero ang hindi nila alam, isa na sa mga tauhan ni Shiori ang nakapasok sa lugar. Samantala, nasa labas si Shiori kasama si Kyoko na abala sa pagbubuhos at pagsindi ng kerosene sa sasakyan nila Rei para hindi sila makatakas. Narinig ni Rei ang pagsabog mula sa basement at agad siyang lumabas para mag-imbestiga. Ngunit bigla siyang inatake ng isa sa mga tauhan ni Shiori. May dalang makapal na hunting knife. Saktong dumating si Luis at sinalo ang atake gamit ang kanyang siko upang protektahan si Rei bago gumanti ng isang malakas na suntok na nagpabagsak sa kalaban. Pero lalong lumala ang sitwasyon. Ang kutsilyo pala ay nilagyan ng substance na pang-counter kay Yuko. Ang pinakamalaking kahinaan ng halimaw ay olive oil. Nakaka-disappoint kung tutuusin pero ito ang dahilan kung bakit nagluluto si Luis gamit ito at bakit niya pinakain ito kay Rei. Upang malaman kung gagana rin ito sa kanya tulad ng sa isang tunay na halimaw. Bigla isang putok ng baril ang narinig. Muntik nang tamaan si Rei pero hindi ito si Shiori at hindi rin si Kyoko. Ang lalaking bumaril ay walang iba kundi si Daisuke, ang tito ni Rei. Plot twist much. Anong ginawa nila kay Daisuke? Mukhang mas mapapatrobol sila Rei.